Magandang araw! Magandang araw! Ako si Liam Isaac Seri Guzman. At ako naman po si Rihanna Irish Cruz. Ako naman po, si Shandray de Borjal. At ako naman si Sofia Tinsalino. Kami upang tulungan kayo at mas maunawaan niyo ang kabias ng Rome. Familiar ka ba sa kabias ng Rome? Oo, excellent. Hindi naman, okay lang yan dahil itatalakayin natin ang kabias ng Rome. Ano ba ang kabias ng Rome, Sofia? Ang kabias ng Rome ay nagsimula sa makikitulis ng botang tangway ng Italy. Ang Italy ay nasa timog ng Europa na nakausli sa Mediterranean Sea. Mainam ang lokasyon ito sapagkat ito ay nasa gitna ng Italy. Ngayon, alam na natin ng kabias ng Rome. Ngayon naman, talakayin natin kung paano nga ba nagsimula ang kabias ng Rome. Ang pagsimula ng Rome. Ang Rome ay tinatag sa kaligitnaan ng ikalawang siglo before Christ era ng isa sa mga pangkat ng Indo-European na tinatawag ng mga Latin. Sapagkat sila ay nagtayo ng mga sakahang pamayanan sa kabatagan ng Latium. Sila ay naging ninuno ng mga Romano. Pero, alam mo ba na may isa ilang salita sa Ingles na nanggaling sa salitang Latin, katulad ng aqua, na ibig sabihin ay tubig? Ang matandang alamat sa Rome, ang Rome ay tinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Habang sanggol pa lamang, inilagay sila sa isang basket at ipinaanod sa Tiber River ng kanilang ama sa takot na angkinin ng kambal ang kanyang trono. Nakuha ang pangalan ng Rome dahil sa isa sa dalawang magkambal na si Romulus. Kaya nakuha ang pangalan ng Rome. Ang kambal ay sinagip at inarugan ng isang babaeng lobo. Nang lumaki ang magkambal at nalaman ang kanilang pinagmulan, inangkin nila ang trono at itinatag ang Rome sa pangpang ng Tiber River noong 153 before Christ era. Noong ikapitong siglo before Christ era, ang mga Roman ay tinalo ng mga Etruscan, ang kalapit na tribo sa hilagan ng Rome. Tinuruan ng mga Etruscan ang mga Roman sa pagpapatayo ng mga gusaling may arko, may aqueduct, mga barko, paggamit ng tanso, paggawa ng sandata, pagtatanim ng ubas at paggawa ng atak. Roman Republic. Ang Republikang Romano ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng sinaunang Roma. Nagsimula ito noong taong 500 before Christ era nang matapon ang uling hari ng Etruscan at matapos noong taong 27 before Christ era nang maging emperador si Augustus. Sa panahong ito, naging isang malakas na imperyo ang Roma na nagkontrol sa buong Mediterranean. Ang tagal na rin pala ng Roman Republic. Tara, talakayin pa natin ang ibang nilalaman nito. Ang Republikang Romano ay kilala sa kanyang mga institusyon pampolitika tulad ng Senado at mga asembleya at sa kanyang mga hukbo na nagtagumpay ng maraming digmaan. Ang galing, no? Kung wala ang Republikang Romano, wala tayong institusyon pampolitika, wala tayong mga senado at mga asembleya. Kaya marami ang pasasalamat natin sa kanila na nabuhay ito. Ang panahon na ito ay nagdala rin ng mga hamon tulad ng pag-aaway sa pagitan ng mga mayayamang patricians at mga karaniwang plebeyan at mga digmaang sibil. Sa kabila ng mga pagsubok, nag-iwan ang Republikang Romano ng malaking pamana sa mundo, kabilang ang mga batas, arkitektura at kultura na patuloy nating inahangaan ito, tulad ng Coliseum at 12 laws at marami pang iba. 12 tables, batas para sa lahat. Ginamit ito upang alamin ang mga krimen at tansyahin ang kaukulang parusa. Nakasaad dito ang karapatan ng mamamayan at pamamaraan ayon sa batas. Mga institusyon pampolitika. Meron tayong 6 na institusyon pampolitika. Ito ang mga konsul, senado, mga asembleya, diktadura, tribium, at assembly of tribes. Panguna,
mga konsul, 2 taunang nahalal na opisyal na naghahawak ng kapangyarihang ehekutibo at namuno at saukbo. Pangalawa, Senado, isang makapangyarihang katawan ng mga tagapayo na binubuo ng mga dating magistrate na nagkaroon ng malaking impluwensya sa paggawa ng patakaran at mga usaping panlabas. Mga asembleya. Maraming mga asembleya na kumakatawan sa iba't ibang mga pangkat na panlipunan, kabilang ang komitya, senturyata, asembleya ng mga siglo, na nagkalal ng mga magistrate at komitya, tributa, asembleya ng tribos na nagpapasa ng mga batas. Meron tayo 2 uri ng asembleya, at ito ang asembleya ng mga siglo at asembleya ng tribo, at nagpapasa sila ng kanya-kanya nilang mga opinyon na pwede maging batas. Ang galing, no? Diktadura. Sa panahon ng krisis, ang isang diktador ay maaaring italaga para sa isang limitadong panahon na may ganap na kapangyarihan. Cincinnatus ay isang kilalang halimbawa ng isang diktador na nagligtas sa Roma mula sa isang banta ng militar. 10 pinuno mula sa plebeian na nagsusulong ng mga karapatan ng mga plebeians sa pamahalaan. Maaring mag-veto o ditanggapin ang anumang desisyon ng konsul upang mapangalagaan ang kanilang interes laban sa mga patricians. Assembly of Tribes, nilikha upang kumatawan sa karaniwang tao pagsapit ng taon 451 before Christ era. Ang mga batas ay inukit sa 12 tabletang tanso at inilagay sa forum upang mabasa ng lahat. Ang 12 tables ang kauna-unahang nasulat na batas at naging batayan ng mga batas sa Roma. Paglaganap ng kapangyarihang Rome, ang malakas na hukbo sa sandataan ng Roma ang pangunahing dahilan ng pananagumpay nito sa Italy. Sila ang pinakamalakas na hukbong sandataan na kilala sa kasaysayan. Dahil dito, naging mabilis ang paglaganap ng Imperyong Rome. Unang digmaang Punic, 264 hanggang 241 before Christ era. Nagpagawa ng plota ang mga Rome at sinanay ang mga sundalo nito. Bilang tanda ng pagkakapanalo, sinakop nito ang Sicily, Sardinia at Sardinia. Ikalawang digmaang Punic. Nagsimula ito ng 218 before Christ era hanggang 202 before Christ era. Ito ay salakayin ni Hannibal, ang general ng Carthage. Siya ay namatay sa labanan ng Zama noong 202 before Christ era. Ikatlong digmaang Punic, taong 149 hanggang 146 before Christ era. Matapos ang 50 taon, nagsimula ang ikatlong digmaang Punic nang salakayin ng Carthage ang isang kaalyado ng Rome. Sinalakay ng Rome ang Carthage. Sinunog nito ang lungsod at ginawang alipin ng mga mamamayan. Noong taong 146 before Christ era, naging probinsya ng Rome ang Lusitania. Noong taong 133 before Christ era, napasailalim sa kapangyarihan ng mga Romano ang Pengarum sa Asia. Pagsapit taon ng 100 before Christ era, nasakop ng Rome ang halos lahat ng lupain na nakapaligid sa Mediterranean. Ang paglawak ng Imperyong Romano ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa lipunan, kultura at ekonomiya ng mundo noong sinaunang panahon. Una, habang patuloy na lumalaki at yumayaman ang Republikong Romano, sumailalim naman ito sa mga suliraning panloob na nagdulot sa krisis na sa pumunuan nito. Ang mga halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng malaking pagkakaiba sa lipunan. Habang lumalaki ang imperyo, lumala rin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap. Ang mga patrician o kaya aristokrasya ay nagmamay-ari ng karamihan sa lupa at yaman, habang ang mga plebeian o karaniwang mamayanan ay nagdudurusa sa kahirapan at kawalan ng representasyon sa pamahalaan. At ang korupsyon sa pamahalaan, ang mga opisyal ng pamahalaan ay madalas na nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan para sa kanilang sariling kapakanan. Sina Tiberius at Gaius Gracchus ay magkapatid ng mga reformistang
nagpanukala ng reforma sa gitna ng krisis sa Republika upang mapigilan ang lumalaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Nais nilang ibalik ang mga lupain sa mga mahihirap na magsasaka upang mabigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng sariling bukid at maging sapat ang kanilang kabuhayan nang sa ganun ay hindi sila malayo sa mga mayayaman. O diba, kahit dati meron ng hindi pantay-pantay na pagtingin sa tao. Pangatlo, ang krisis ay nagbigay daan sa pagtatamo ng kapangyarihan ng mga general bilang pinuno ng pamahalaan tulad ni Sula na naging diktador noong 18 at 2 before Christ era. Ginawa niyang 600 ang miyembro ng Senate. Ang mga panahon ng krisis, lalo na ang mga digmaang sibil at kaguluhan sa lipunan, ay madalas na nagdudulot ng kahinaan sa mga umiiral na sistema ng pamahalaan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang mga may hawak ng militar na kapangyarihan tulad ng mga general ay nakikita bilang mga malalakas na lider na may kakayahang magpanumbalik ng kaayusan. Ang pagpapalaki ng bilang ng mga senador ay isang estratehiya na madalas ginagamit ng mga pinunong naghahangad na palawakin ang kanilang base ng suporta at mapanatili ang kanilang kontrol sa pamahalaan. Ang paghahari ni Sula ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng Rome. Ang kanyang mga reforma ay nagpalala sa mga tensyon sa lipunan at politika at nagambag sa pagbagsak ng Republika. Ang unang triumvirate ay binuo ni Pompey, Crassus at Julius Caesar. Ang triumvirate ay isang unyon ng tatlong makapangyarihang tao na nangangasiwa sa pamahalaan. Alam mo ba kung bakit nagsanib puwersa ang tatlong ito? Upang mahati-hati ang kapangyarihan sa Roma at maiwasan ang mga digmaang sibil. Tama yan. Teamwork makes the dream work. Naging popular si Julius Caesar dahil sa kanyang tagumpay at galing at mga reformang ipinatupad tulad ng pagbaba ng buwis at pagkakaloob ng lupa sa mga veterano ng hukbo. Siya rin ay naging popular dahil sa kanyang matalinong na pakikipag-ugnayan. Siya ay kilala sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang grupo, mula sa mga senador hanggang sa mga ordinaryong mamamayan. Ang mga kombinasyon ng kanyang mga tagumpay militar, mga reformang nakasentro sa tao, at ang kanyang mga kasanayang pampolitika ay nagpalakas sa kanyang katanyagan at nagbigay daan sa kanya upang maging isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kasaysayan ng Rome. Ang kanyang pagtaas sa kapangyarihan ay nagdulot ng malaking pagbabago sa pamahalaan ng Rome. Nakalaunan ay humantong sa pagbagsak ng republika at pagtatag ng imperyo. Ang ikalawang triumvirate ay binuo ng mga taga-suporta ni Julius Caesar na sina Octavian, isang malapit na kamag-anak ni Caesar, Mark Antony, isang general na kaalyado ni Caesar, at si Lepidus, isang pangunahing pinuno ni Caesar. Gusto nilang ipaghiganti ang naging kamatayan ni Caesar. Kasi pagkatapos ng pagkamatay ni Caesar, nagkaroon ng kaguluhan sa Roma. Para mapanatili ang kaayusan at mapigilan ng mga kalaban, ay nagsama-sama sila at binuo nila ang ikalawang triumvirate. Parang nung sa unang triumvirate, teamwork makes the dream work talaga. Pang-pito, itinatag ni Octavian ang Imperyong Romano at itinalaga ang sarili bilang pinakaunang emperador ng Rome. Kinagamit niya ang title na Augustus na nangangahulugang ang dakila at kinilala siya bilang Augustus Caesar. Sa panahon niya, naranasan niya ang Pax Romana o panahon ng kapayapaan ng Rome. Tiberius, siya ay namuno noong 14 na siglo hanggang 37 siglo pagkatapos ng pamumuno ni Augustus. Si Tiberius ang unang pumalit sa kanya bilang emperor. Ginugol niya ang kanyang isang panahon sa pagkakatapon o exile
bago niya muling nakuha ang kapangyarihan sa pagtatapos ni Emperador Augustus. Siya ay magaling na administrador, bagamat isa ring diktador. Kanya ring ipinagpatuloy ang patakaran ni Emperador Augustus Caesar. Caligula. Siya ay namuno noong ika-37 siglo hanggang 41 siglo. Pagkatapos si Tiberius, si Gaius Caesar o mas kilala sa pangalan bilang Caligula, kung saan ang ibig sabihin nito ay maliit na sapatos. Kanyang nilustay ang pera ng imperyo at ginamit sa hindi kaaya-ayang mga bagay, tulad ng maluluhong kasiyahan. Kanya rin itong ginamit sa palabas tulad ng labanan ng gladiator. Nakilala siya sa kanyang kalupitan at kabaliwan. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng malupit na buwis na ipinapataw sa kanyang mamamayan, tulad na lang ng pagbitay sa mga senador at iba pa. Claudius, ang pang-apat na namuno sa Roman Emperor pagkatapos ni Caligula. Namuno ng 41 siglo hanggang 54 na siglo. Kilala siya sa kanyang matagumpay na pagpapalawak ng Rome sa Britain at ilang bahagi ng Africa, pati na rin sa Middle East. Wow! Si Claudius palang naging dahilan ng paglawak ng Rome. Nilikha niya ang isang bureaucracia na binuo ng mga magagaling na administrador. Siya ay namatay noong 54 na siglo sa paraang paglalason na ginawa ni Agrippina. Nero, ang panglimang Roman Emperor pagkatapos ng kanyang stepfather na si Claudius. Namuno ng 54 na siglo hanggang 68 siglo. Naging kasumpa-sumpa ang kanyang pamamalagi dahil sa kanyang mga personal na kahalayan at pagmamalabis, pati na rin sa kanyang kahina-hinalang ebidensya para sa kanyang pagsunog sa Roma at pag-uusig sa mga Kristiyano. Pinapapatay niya lahat ng hindi niya kinakatuwaan, kabilang ng kanyang ina at asawa. Masamang emperor naman para to si Nero. Nakakatakot. Vespasian, namuno noong 69 na siglo hanggang 79 na siglo. Si Vespasian ang huling naghari bilang emperador pagkatapos ng 4 na supling ni Augustus Caesar. Tinatag niya ang Flavian Dynasty na namuno sa imperyo sa loob ng 27 taon. Ang dinastiyang Flavian rin ay hinalinhan ng kanyang mga anak na sina Emperador Titus at Domitian. Siya ay mula sa Equestrianong pamilya na umakyat sa ranggong pangsenador noong panahon ng dinastiyang Julio Claudio. Ang kanyang mga reforma sa pananalapi at pagsasama-sama ng imperyo ay nagdala ng katatagan sa politika at isang malawak na programa sa pagtatayo. Naibalik niya ang disiplina sa sandatahang lakas at napigilan ng mga pag-aalsa. Ito ang magaling na pinuno. Marcus Aurelius, namuno noong 171 Common Era hanggang 180 Common Era. Si Marcus Aurelius Antonius Augustus o mas kilala bilang Marcus Aurelius ay sinasabing isa sa mahuhusay na namunong emperador. Ang unang mga taon ng kanyang pamumuno ay hindi niya sinolo. Kung hindi, may isa rin na emperador sa kanyang tabi na si Lucius Verus. Trajan, namuno noong taong 78 hanggang 117 before Christ era. Si Marcus Ulpius Trajanus o mas kilala bilang Trajan ay naging emperador mula siya yung naging isang magaling na mananakop at mandirigma. At napalawak nga ang imperyo hanggang mga mayayaman ng mga lupain gaya ng Davia at Parthia, Persia o Iran. Sa panahon ng pamumuno niya, narating ng imperyo ang pinakamalawak na hangganan. Magaling din pala si Trajan. Marami rin siya narating katulad ni Nevra. Yan. Namuno noong 117 Common Era hanggang 138 Common Era. Si Publius Aelius Hadrianus o mas kilala bilang Hadrian ay naging kilala sa kanyang pagtatayo ng Hadrian Wall na nagsasangalang sa Roma mula sa Britanya. Bagamat hindi niya ipinagpatuloy ang ilan sa mga pananakop na nasimulan ni Trajan. Lumago naman ang kultura at karunungan sa Roma.
Bagamat ang kanyang pamumuno ang sinasabi pinakamasaya at tahimik sa lahat ng emperador. Sa ilalim pa rin ng kanyang pamumuno, nangyari ang malawakang pagpatay ng mga Ludyo. Patakaran ni Hadrian na napalakasin ang mga hangganan at lalawigan ng imperyo. Antonius Pius, namuno noong 138 hanggang 191 Common Era. Si Titus Aurelius Fulvus Baius Arrius Antonius o mas kilala bilang Antonius Pius ay kilala sa kanyang mapayapang paghahari at pangako sa hustisya. Namuhunan siya sa mga proyektong pang-infrastruktura, pinalawak ang pag-akses sa edukasyon at pinapanatili ang mapayapang relasyon sa mga kalapit. Kilala rin siya dahil siya ay nagbawal sa pagpapahirap sa Kristiyano. Nerva, namuno noong taong 76 at 78 before Christ era. Si Marcus Concius Nerva, o mas kilala bilang Nerva, ay itinuturing na isang matalino at katamtamang emperador ng mga sinaunang historiado. Ang pinakadakilang tagumpay ni Nerva ang pagtiyak ng pamanang paglipat ng kapangyarihan pagtapos ng kanyang kamatayan sa mamamagitan ng pagpili kay Trajan bilang kanyang tagapagmana. Kaya itinatag ang Never-Antonine Dynasty. Siya ang nakapaloob ng pag-utang sa Bukharin at ang kinitang interes ay inalaan niya para sa tustusan ang mga ulila. Apakabait ni Emperador Nefra at napakatalino pa. Sana ganun din ang ibang emperador. Tara, dumako naman tayo kay Emperador Trajan. At ngayon, tayo naman ay tumungo sa pamana ng kabias ng Rome. Naririto ang batas, panitikan, arkitektura, pananamit, libangan at inhiriya. Panitikan. Si Cicero ay isang manunulat at orador na nagpahalaga ng batas. Batas. 12 tables, batas para sa lahat. Ginamit ito upang alamin ang mga krimen at tansyahin ang kaukulang parusa. Nakasaad dito ang karapatan ng mamamayan at pamamaraan ayon sa batas. Arkitektura. Sila ang tumuklas na semento, gumamit ng stuko at umungkat ng mga marmol mula sa Greece. Ang art na nagtutunan nila mula sa mga Etruscan ay ginagamit sa mga templo, aqueduct at iba pang gusali katulad ng basilika. Isang bulwagan na nagsisilbing korte at pinagpupulungan ng mga asen. Libangan. Labanan ng mga gladiator na nagaganap sa mga coliseum na isang amphitheater. Ang gladiator ay karaniwang mga kriminal, alipin o bihag na nakikipaglaban sa isa't isa o sa mababangis na hayop. Wow! Grabe naman pala talaga ang libangan noon, no? Pananamit. Kasuotan ng mga lalaking Roman. Ang tunig ay kasuotang pambahay na hanggang tuhod. Ang toga ay isinusuot sa ibabaw ng tunig kung sila ay lumalabas ng bahay. Kasuotan ng mga babaeng Roman. Ang stola na parang tunic, ngunit mas mahaba. Ang kasuotang panlabas nila ay tinatabag na pala. At ang huli, pero hindi papakabog, inhenriya. Marami sa mga daan na ginawa nila ay ginagamit pa hanggang ngayon. Ang halimbawa ng daan nito ay ang Appian Way na nag-uugnay sa Rome at Timog Italy, at ang mga aqueduct upang dalhin ang tubig sa lungsod.